artista, mga mayayaman, sapagkat mahalaga sa tao ang pag-iingat ng isang tribo. Kung mapansin natin, inalagaan ng gobyerno ang tribo ng mga dumagat sa bukid. Binibigyan ng lupa, binibigyan ng dokumento na ito ay hindi maagaw sa kanila. So sa time natin, mapansin natin ang tribo natin as a Pilipino, ang tanong bakit merong kakaiba sa mga naglilingkod sa Diyos through Jesus Christ na isang tribo na kakaiba din sa ating pananaw, bakit si Zebulon? Bakit si Kristo? Bakit sa time natin, gaano kaimportante ang mga tribo na pinagmulan? Sakat pag sinabing ganitong apelyido mo, yan ang tribo mo. Ganitong apelyido mo, yan ang tribo mo. Pero iba't ibang apelyido, parehas lang silang Pilipino. Pero itong parehang Pilipino, iba't ibang tribo, hindi nagkakasundo. Sapagkat may tribo na taliwas sa kalooban ng Diyos, may tribo na sumusunod sa kalooban ng Diyos, like Zebulon, na ang tribo na ito pinakita na kahit mayroong tribo na kasama sila na ganun karami sa isang lugar, hindi nila tinataboy. Hindi nila tinitingnan na kayo ibang tribo, huwag kayo dito. Kundi ang tribo na ito, ina-accommodate nila kung ano ang nararapat sa tribo na ito. So meaning, kung ako ay tribo mula sa ibang nasyon, kung ako ay tribo mula sa ibang tribo, at nakihalo ako sa isang tribo, ang pagiging tribo ko galing sa ibang tribo, kailan magpailalim ako sa tribo kung saan ang tribo ang nararapat katulad sa tribo ni Zebulon. So we are Christians today. How many thousands, millions of Christians today? Lahat ng Christians magpasakop sa tribo ni Kristo kung saan nagmula. Ano ang tribo ni Kristo? Tribo mula sa angkan ni Juda. Na itong angkan ni Juda, bukod doon sa 12 angkan mula sa angkan ni Jacob, isa na si Zebulon dito. Ang tribong ito ay nakaangkop doon sa tribo, tulad ng tribo na sinusundan natin ngayon. Kaya pag sinabing Judah's tribe, ba, mag-iisip tayo. Sapagkat itong pinagmulan ng tribo ni Kristo, kabilang siya na sinisave niya, both Gentile and Israel. Kaya sa time natin, pag nabilong ka doon sa tribo na yon, okay, kung nilantad ang buhay ni Noe at kung nilantad ang buhay ni Lot, na ganun ka soil sa time natin na nangyayari, baliwala ang aking pagkakasala na ginawa from the past maging sa inyo, sapagkat kaliit lang ang ating kasalanan kaysa ginawa sa panahon ni Noe at ni Lot. So anong gusto mong gagawin sa panahon ngayon? Anong gusto nating gawin sa panahon ngayon? Because we are in Christ, believers, and we are under the tribes of Judah through Jesus Christ. At si Zebulon, pinakita niya ang tribo ng kanyang kinibilangan na tulad sa paliwanag ni Ezekias. Sundan natin. Ay pinakita kanina po sa verse 6. Okay, sundan natin sa verse 6. 2 Chronicles chapter 30. 6 verse 6. Gayon, ang mga pagkakala ng sulat ay nagsiyaong dala ang sulat mula sa hari. Yun. At sa kaniyang mga prinsipe, sa buong Israel at Juda. At ayon sa utos ng hari, na sinasabi, kayong mga anak ni Israel, manumbalik kayo sa Panginoon, sa Diyos ni Abraham, ni Isaac, at si Israel, upang siya ay manumbalik na labi na nakatas, nakatanan sa inyo, mula sa kamay ng mga hari sa Israel. Yun. Order ng hari, pinadala ang sulat sa bawat lugar para ipaabot sa kanila ang ganitong hindi pinagpatuloy. Ibig sabihin, yung
di pinagpatuloy ang tungkol sa pangingilin. Sa panahon natin ngayon, tinago 'to. Kaya hindi kataka-taka, pati birth of Jesus Christ, tinago din. Pati yung 2 months, 9 months, which is March and April, bagamat nilinaw na ang Abib or Nisan, kalahati ng March, kalahati ng April, tinago kung gaano kahalaga sa ating panahong ito, sapagkat sa panahon ni Ezekias, sa unang buwan niya, hindi niya ginampanan ang pag-celebrate ng pangingilin sa Passover, kundi sa ikalawang buwan. Why? Sapagkat ang ikalawang buwan ni Christ, after nung pinanganak siya ni Mary from March, yun po ang first month niya sa ibabaw ng daigdig na ito to start from the tribes of Judah. Now, mula nung tinawag tayo sa paglilingkod sa Diyos, after we receive baptism in the name of Jesus Christ, yun po ang start ng ating time, ng ating lahi, ang ating tribo ngayon, hindi na sa ating tribo na pinagmulan, kundi kay Kristo na. Although, ang pagiging Pilipino ay isang paggalang, pagrespeto sa kinagisnan natin bilang isang bansa na pinalaya mula sa pagkaalipin ng alin? Ilan bang sumakop sa atin? Americans, Japanese, Spanish. Pero ang kagandahan, nagkaroon ng paglaya ang ating bansa. Kung tutuusin, wala na tayong pagkakataon. Isang hiwaga na nangyayari sa bansa natin kung bakit natawag pa rin tayong Philippine Republic. Yung independent na tinanggap natin as a nations, ipinakita sa ating panahon na ito ay kahanga-hanga na bakit naging bansa tayo na tawaging Philippines. Yan mo na, pag sinabi mo Philippines, saan galing yung salitang Philippines? Ang ipinakita sa history, sinong sumakop sa atin, una, di ba Spanish? Sino ang hari sa Spanish? Di ba si King Philip? Pinangalan sa Pilipinas, kaya Pilipinas sapagkat ito ay nakubkob na ni King Philip. Itinawag siyang Philippines. Ibig sabihin, kung ako'y politiko, tayo'y politiko, binigyan ng pagkakataon, una na mula sa Diyos, umupo ka na magiging leader. Sabay pagsikapan mo na magiging tunay na leader ka. Pribilehiyo na lang ito na nakalaya ang Pilipinas. Kaya salamat na merong barangay captain, merong mayor, merong congressman, merong senador, at meron din tayong presidente, at meron tayong Supreme Court. Hinayaan tayo sa isang maayos na pagpapatakbo ng ating mundo. So kung titingnan mo, ilang tribo sa bansang Pilipinas, meron. Ilocano, Bisaya, Bicolano, Waray, Ilonggo, Ibanag, yan, mga Ifugao, bandang norte. Lahat yan nagpailalim sa itinakda ng batas, lalo na pagdating sa sensus. Dito ipinakita, sa binasa ngayon, kayong mga anak ni Israel, manumbalik kayo sa Panginoon, sa Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Israel. Ibig sabihin, dito pa sa binanggit na ito, hindi lang ang tao magpasakop doon sa bansa na kinabilangan, kung anong tribo ang kinabilangan niya, na kahit Christian ka, born again ka, ano ang pananampalataya mo ngayon? Anong church na kinabilangan?
obligado kang susunod una sa Diyos at the same time sa bansa, kung ano po ang bansa na kinibilangan ng isang tao under Romans chapter 13. Ngayon, ang linaw nito na ipinakita na pagdating ng 7, at kayo huwag maging gaya ng inyong mga magulang. Kaya malinaw na bago pumasok ang New Testament, bago lumabas, ipinakita po na lumitaw si Propeta Malakias, isinisigaw niya na manumbalik kayo sa Diyos sapagkat ang ating mga ninuno, mga magulang ay nangagpangaligaw ng mga tuntunin. Ibang topic po yan para isa-isahin natin ano yung mga tuntunin na yun. Pero ipinakita na malinaw dito, gaya ng inyong mga magulang at gaya ng inyong mga kapatid na nagsisalangsang laban sa Panginoon, sa Diyos ng kanilang mga magulang, na anupat ibinigay niya sila sa pagkapahamak gaya ng inyong nakikita. Anong nakita natin ngayon? May sunog, may tsunami. Ngayon, December 15, 16, sa Jeddah na kung napansin niyo po, binalita, pinopost yan, baha ngayon doon. December ngayon, baha ngayon doon. Samantala, yung bansa na yan, hindi basta-basta may balitang baha yan. Kita mo yung mga sakyan nakalutang. Hindi lang yun, kundi maraming bansa po na may dinanas ngayong problema at maging ang bansa po natin may problema na pong dinanas. Okay? So dahil dito, ano pa't ibinibigay sa kanila sa pagkapahamak gaya ng inyong nakikita. Ito na, kita na natin. 8. Ngayon, huwag kayong maging mapagmatigas na ulo na gaya ng inyong mga magulang, kundi magsitalaga kayo sa Panginoon at magsipasok sa kanyang santuaryo, sa kanyang itinalaga magpakailanman, at kayo'y mga glingkod sa Panginoon ninyong Diyos upang ang kanyang malaking galit ay maalis. Kayo na nagsabi niyan. Scripture nagsabi, maalis sa inyo. In how many nations, in how many populations today, ito po ay naka-address sa lahat ng bansa at sa lahat ng tao. Ano dapat gawin? Huwag pagmatigasin ang ulo. Saan nagmula yun? Mula pa sa ating mga ninuno. Kailangan mag-start ang Christian hindi sa culture sa Pilipino, kundi sa Juda, sapagkat doon nagmula ang ating Savior. Ibig sabihin, ang Savior ng buong daigdig, si Christ, na mula sa angkan ni Juda. Lahat ng tao ngayon na may maraming tribo na kinabilangan, alisin nyo yung tribo nyo, kundi makikonek tayo sa tribo ni Jesus Christ na mula sa angkan ni Juda, na mula sa angkan ni David. Na itong tribo like Zebulon, kabilang doon sa 12 angkan ni Israel o Jacob, na ito ang binasbasan ng Diyos, yung 12 tribes na ito, kasama ang Judah. Now, paano nakunik ang Gentile sa Israel? Through Jesus Christ. Sapagkat ang Israel ay unang bayan ng Diyos, ang Gentile hindi. Ano bang pagkatao ng Gentile? Walang tipan, walang Diyos, walang pag-asa, hindi ka bahagi sa bansang Israel, walang pangako. So, we are connected and live those life of Noah and Lot from the past. But in Christ today, lahat ng nagkasala ngayon, tulad ni Noah, hubad nakita ni Kanaan, nakita ni Ham at ni Japhet, ang ginawa nila, kumuha ng isang balabal at patalikod sila palapit sa kanilang tatay para matakpan ang kanilang kahihiyan. Ano ibig sabihin sa time natin yun? Ang nagtakip sa ating kahihiyan, walang iba si Jesus Christ, to save and to redeem. So, what is my testimony today as a Christ believers? What is our testimony today as a Christ believers?
Kaya ba natin takpan ang ating sarili para hindi makita ang ating kahubaran? Hindi. Huhubaran tayo ng Diyos. Pastor ka man, pare ka man, sacerdote, cardinal, presidente ka ng Pilipinas, head ka ng Supreme Court, bilyonaryo, trilyonaryo, at milyonaryo, hubad lahat tayo sa paningin ng Diyos. Walang saysay ang yaman, ang karangyaan. Ang pinaka-the best nito, yung tribo na kinabilangan natin, tribo mula sa Israel, mula sa angkan ni David, na angkan na ito ay angkan ni Huda na siyang pinagmulan ng ating tagapagligtas. Yan po ang meaning ng first month and the second month. Yan po ang meaning ng kaligtasan na ginawa sa atin ng Diyos. Na kahit sabihin nating mahirap ka, simpleng buhay mo, ang pinaka-the best na tiningnan ng Panginoon, sabi ng Revelation, hindi ang mayaman. Ang tinitingnan niya, yung mga taong kumikilala at nakakonek doon sa tribo, tulad sa tribo ni Zebulon. Kaya dito sa Second Chronicle na ito, itong history na ito, ay ipinakita sa ating panahon na maalis lang ang galit ng Diyos kapag ang tao ay hindi susunod sa ating mga ninuno. Ano bang meron sa ating mga ninuno? Sumasamba sa bato, lumuluhod sa bato, lumuluhod sa kahoy, nangingilin ng maling buwan, nangingilin ng maling pizza. Yes, ang celebration ngayon is December 25. Ito po ay masabi nating tradition ng tao, hindi mula sa Diyos. This is not a perfect birth of Jesus Christ. This is a false declaration. Ngayon, those are follow this false declaration. Again, the Noah's time and Lot time, there is something wrong inside of any churches today. May mga tao na akala natin, okay lang yan kasi nakananan tayo, nakijoy, which is wrong. Deceiveness, a kind of deceiveness, the evil works. Siya po ang gumagawa niyan. Okay, hindi ka na lumuhod sa revolto, hindi ka lumuhod sa Diyos-Diyosan. We are worshiping in the spirit and truth. Pero sa tradition ng tao, nakijoin tayo. Tapos na ang time and hour nila. Prepare our time today to connect the Judas tribe like Zebulon. So, sinong nag-connect? Tatay at nanay? Hindi. Nanay nga natin, magulang nga natin, ligaw din eh. Ang mag-connect sa atin, ang Diyos, through Jesus Christ. So, paano mangyari? Simple lang. Sundin mo yung tamang buwan, sundin mo yung tamang pizza. Now, ang bansang Pilipinas mag-celebrate ng December 25 because Jesus Christ was born on December 25. But look at the scripture. Dumating si Gabriel on the 6 months Gregorian calendar. Tinanggap ni Mary ang mensahe na mula sa Diyos na binigay kay Gabriel. Therefore, ang 6 months is June. July, nag-start ang prege ni Mary. July, August, June, July, August, September, October, November, December, January, February, March. 9 months. First month. Okay? First month ni Ezekias na magiging king sa Israel. On the second month, ginanap ni Ezekias yung pangingilin sa Diyos na tinago ng maraming taon. And therefore today, those Christ believers na nakasumpong nito, pinakamalaking celebration ito ng nakasumpong sa panahon ngayon, ang tungkol sa tamang paglilingkod sa Diyos. Sapagkat hindi tayo inaalipin ng sinuman, kundi ang nag-alipin sa atin, Diyos, para maging malaya tayo sa ibabaw ng daigdig na ito, and you are not under the traditions of man. Ito ang pinakasarap sa buhay natin as a Christ believers. Kaya sa panahon natin, silipin natin ang sulat ni Apostol Mateo
in chapter 4, verse 15. Ayan na. Tagalog-English para po ano natin yung scripture. Paliwanag ng maayos kasi may mga iba English speaking eh. The land of Zabulon and land of Naphtali, by the way of the sea, beyond Jordan, Galilee of the Gentiles. Sipin nyo po na si Zebulon mula sa tribo ng 12 tribo. Pero ang sabi dito sa Tagalog, ang lupa ni Zabulon at ang lupa ni Naphtali, sa gawing dagat, sa dagat panahon ng Jordan, Galilea ng mga hintil. Anong sabihin ng Galilea ng mga hintil? Lugar, tirahan. Kumbaga, nagkaroon ka ng kapitbahay na sa panahon ngayon. Saan ka nakatira, Sister Bilya? Kapitbahay mo, komunista, Muslim, drug addict. Yan ang kapitbahay ni Zebulon at Naphtali. Saan kayo nakatira? History. Kapitbahay nyo sino? Kung sinong napuno nyo, yun ang kapitbahay. Yun din kapitbahay nila. Halo-halo ang tribo. Ang Gentile, walang Diyos, walang pag-asa, di kabagay sa Panginsang Israel, walang pangako. Kapitbahay mo. May magawa ka ba kapitbahay mo? But as long as you belong, the tribes of Judah, you don't fear your neighbor. You must fear our God Almighty through Jesus Christ. Because you belong the tribes of Judah. And this is our time today as a Christ believers na i-connect tayo ng Diyos through Jesus Christ. I-connect tayo sa Israel bilang binhi ni Abraham. Saan makita? Galatia chapter 3 verse yun. Kapag na-connect ka ngayon sa Israel, huwag kang magbalaki. Sapagkat kung pinutol yung original ng sanga which is Israel, puputulin ka rin. Ibig sabihin, kahit kapitbahay nila ni Naphtali at saka ni Zebulon, itong Galilee ng Gentile, nahayag pa rin sa kanila kung anong tribo, anong pagkatao, ano ang natutunan nila, kundi ang pagsunod sa palatuntunan, sa tamang pangingilin, sa tamang buwan at tamang pitsa. So, no one can touch you. Even the Gentile around you. Hallelujah. Walang kagalaw. Praise the Lord. Hallelujah. Ngayon, ang kagandahan sa panahon natin sa tulong ng Diyos, ipinakita ang lahat ng ito. Yung pag-connect ng Gentile sa Israel through Jesus Christ. So, madaling sabi po, hindi makonect ang Gentile sa Israel kung mali ang palatuntunan. Amen? Anong meron sa pagka-Diyos? Espiritu. Sino ang larawan ng Diyos? Ang pinanganak ni Mary. Pinatay ba ito? Yes. To save and to redeem. Kailan nabuhay? On the third day. Tayo, under ng Gregorian calendar, anong binuo ng araw ngayon? Monday to Friday, Saturday, and Sunday. Anong pagkakilala na tinuro sa atin from 15th to 21st century? Ang Sunday ay first day of the week. Ito ba'y bigay mula sa tribe ni Judah? Hindi. Ang Saturday, 7th day, ito ba'y bigay mula sa tribe ni Judah? Hindi. Ano pala yung paglilingkod nila? Anong diferensya ng paglilingkod natin ngayon? Anong tribo na kinabilangan ng mga yan? At anong tribo na kinabilangan natin ngayon? Okay, pupuntahan natin ang propesiya. Sapagkat ang propesiya kanina, sa binasa kanina ni Sister, may propesiya na kay Propeta Daniel at sa kay Propeta Isaiah in chapter 9 ang tungkol sa pagiging King of King and Lord of Lord. At yung panggoberno ay iatang sa kanyang balikan.
natawagin siyang Prince of Peace and Counselor, Everlasting Father. Ito naman ang weekly, may prophecy ni Propeta Daniel in chapter 9. O bala na kayo maghanap ng verse sa mga nakikinig. Actually, sa mga body, alam na nila yan. Verse 7. Now, dito po ay isa pong mahalagang pag-aaral sa mga nagsusuri. At kung may time, ang ating mga kapatid sa pananampalataya, pwede kayo mag-text, magtanong. Huwag lang kayong medyo mayabang magtanong. Medyo mahinahon lang. Kung kayo'y professor, mahinahon lang. Kung kayo may aral na, kung saan kayo nangaral at meron na kayong maraming taon sa pangangaral, mahinahon lang. Sapagkat ito ay libre, walang bayad, ibabahagi natin sa sinuman. So, ang tanong, kailan? Papaano? Saan natin masumpungan? Walang iba. Kay Jesus Christ natin masusumpungan ang lahat ng ito. So, saang lahi? Si Zebulon mula sa angkan ni Jacob. Amen. Sapagkat si Juda ay isa sa 12 angkan ni Israel na si Jacob. Amen. Okay. So, pag binilang mo yung 12, ang Juda ay isa po doon. Doon sa 12, saan na-connect si Kristo? Sapagkat merong Naphtali, merong Zebulon, merong Manasseh, Ephraim, 12 yun. Pan-12 halimbawa yung Judah. Si Kristo nagmula sa Juda. Ang Gentile na connect sa Israel through Jesus Christ, na ang Gentile nakakunik na yun sa angkan ni Juda. So ang tribo natin ngayon, pag nagkita, kaya sabi ko nga, pag nagkita ang kapwa Kristiyano, isang tribo. Anong tribo mo, brother? Hindi yung anong church mo? Ganitong church ko. Anong doktrina mo? Dapat ang tanong ngayon, anong tribo mo? Judah, through Jesus Christ. Eh ngayon, hindi mo na marinig yan. Anong tribo? Anong church mo? Anong church mo? Saan ka nag-church? Anong pangalan ng church mo? Dapat ang tanong, anong tribo po kayo? Pag sinabi mong tribo ng ganito, mali. Dapat tribo mula sa angkan ni Juda. Sapagkat si Kristo mula sa angkan ni Juda, mula sa angkan ni David. Ngayon, hindi mo na marinig yun. Pag sinabi mong, pumunta ako sa tribo ng mga dumagat, ang nasa isip ngayon ng mga Pilipino, tribo, mga igurot yan. Tribo, mga mangyan yan. Ha? Kongking. Kung tawagin. Eh ngayon, kung meron kang Mercedes-Benz, meron kang helicopter, meron kang 10 barko, bilyonaryo ka, milyonaryo ka, ayaw mo nang magpatawag na tribo. Ba, marami na ngayong yumayaman na mula sa lehitimong Pilipino talagang tribo na mga igorot. Nagiging milyonaryo. At marami nakakaalam na nakwento nga minsan ng ating kapatid sa pananampalataya na pumunta ng bangko, nakabahag lang. Hindi pinapasok ng security. May dalang bayong. Yung pala ang laman noon pera, magdeposito. Pero ngayon, hindi niya ikinahiya yung tribo. Tayo, ikinahiya natin ang tribo. Minsan tinatago pa natin ang ating tribo. Actually, totoo yan. Yung mga igorot, hindi na yan magbahag. Kasi yan ang tribo nila. Yan ang totoo. Eh tayo, mula sa mahirap na kalagayan, pag umasinso na, halos din na lumilingon doon sa kapitbahay. Maging may kaya na, alam na. O, bahala kayo sa buhay nyo. Pag tiningnan mo ang isang nakabarong at mistiso, ay ito, lahing Kastila. Anong ugali ng Kastila? Anong tribo ang taong ito? Pag tiningnan mo ang birth certificate, Pilipino. Pero ang blood na tumatakbo sa kanyang katawan, hindi Pilipino. Pag tiningnan mo ang birth certificate, Christian. Pag tiningnan mo ang kanyang tribo, hindi mula sa Huda. Tribo ng mga tulisan.
tribo ng mga magnanakaw. Alam nyo, kung hindi lang masama, di ba? Oh, gusto mo maging Christ believers, brother? Opo. Gusto mong lumipat ng bagong tribo? Anong tribo yun? Tribo ni Kristo mula sa angkan ni Juda. Pag sinabi niyang oo, sundin natin ang tribo na pinagmula ni Kristo. Ang tribo ni Kristo na pinagmulan, sinungaling ba? Oh. Ang tribo na pinagmulan ni Kristo, mayabang ba? Ang tribo na pinagmulan ni Kristo na pagmataba sa kapwa? Kaya may aral ng kabanalan, pagpakumbaba, pagmamahal. Kasi po, ang tribo na pinagmula natin, mayroong ganun lahat. Sapagkat yan ay mula sa Diyos. Kaya dito, pinag-usapan natin ito, sa kalooban ng Diyos, may tinawag ang Panginoon para sa atin, para tayo po ay mabuksan. Saan tayo nakatira sa bansang Pilipinas, sa Metro Manila, sa Tondo ka man, sa Binondo ka man, o sa saang nakakatakot na lugar, sa Metro Manila, ang mahalaga dito, tama ang paglilingkod natin sa Diyos. Kaya tulad ng ating pagdiriwang sa hapong ito, tayo nag-celebrate ng Christ Sabbath, Wednesday, na ang time natin which is 9th hour from 6 p.m. AM to 3 p.m. which is 9th hour. Sabi sa scripture sa Lucas chapter 23 na sabi ng Panginoon, it is finished. On the 9th hour, nalagot ng kanyang hininga. So, salamat sa Diyos sa ating pagdiriwang sa mga kapatid sa pananampalataya. Sa Kilingan chapter 38, number 38, sapagkat sabihin natin number 38, sapagkat doon may mga number po doon, pero tinitiyak natin sa Kilingan number 38, mga brothers natin, Brother Noel, Brother Loti, at iba nating mga kapatiran sa Messenger na nagchat-chat sa atin. Huwag lang kayong ma-open. Ganon lang talaga ang katotohanan. Kailangan, sabi ng John chapter 8, verse 32, if you shall know the truth shall set us free. Sa Diyos ang pinakamataas na papuri, and happy Christ Sabbath today, and God bless us all.